wala na ganyan palang. Bakit ito? Hello? Wala na pong koko. Magandang gabi po, kabayan. Oh, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yung desisyon ng impeachment court sa pamamagitan ng ruling ni Chis Escudero. So, ang ating general impression is absolute power daw ang impeachment. Lahat may kapangyarihan na kayang pabuksan kahit papano. Ang utos po ni Chis Escudero bilang presiding judge, chief presiding judge, sabihin natin, sa impeachment court, kasi ang hinalal na presiding officer, ay, kung ako tanungin mo, unang-una, ay decision po ng tinatawag na kangaroo court. Bakit kangaroo court? Unang-una, ang dami pong pag-usapan natin ang batas, ang rason ng batas na ginamit niya ay hindi ang mali. At kung pag-usapan naman natin ang proseso kung paano nagkaroon ng judgment na gano'n, abusado. Sobrang abuso. So bago yan, ay ipakinggan muna siguro natin yung ating channel ID. Itong channel ID natin. Toto Housing Tirador. Gustong kantahin ng aking apo. Ang apo ko wala lang dito. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi Dario kayang Arellano, bayaran ni magandang gabi. naman ang kanyang Valenzuela, prinsipyo. sa lugar ni Kapag may inapi, Bastik. siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot. Tumatagal, hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing The Roadrunner, magandang gabi. yakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang
Okay. Kangaroo Court ang ating pag-uusapan. Bakit kaya ganun? Wala tayong magawa, kundi fight lang. Do not be disturbed by the sadness of times. Dito tayo, positive thinker po tayo. Kasi kaya ka nagiging mahirap most of the times kasi tinatanggap mo na hindi ka yayaman. Dapat ang thinking mo, yayaman ka at gagalaw ka. Hindi pwede yung isip-isip lang. Diba? O, pakinggan muna natin. Para kay Sarah naman itong laban natin. Sige, ito na. Itudo na natin. Sara, wala nang iba. Sara lang pag-asa. Sara, siya lang makapakulong. Mga Billy Aguilon. kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa Yes, Sarah, walang iba. Okay? Ito ngayon. Salang ko dito yung decision ni Chis Escudero. Mali po ang decision ni Chis Escudero. I don't like to think that he was already compelled na pilitan si Chis. Kasi nga may papasok na gulo, plunder case na nakaabang sa kanya. So anyway, pakinggan natin bakit mali. Pakinggan muna natin ang desisyon ni Chis Escudero sa kagapalawanag bakit mali. Ito po, desisyon ni Chis Escudero. Okay lang yan. Kung ba, hindi pa, di ba? Ikaw muna ko, Coke Zero. So, ito po si Chis Escudero sa kanyang decision na tinatawag ko na decision ng Kangaroo Court. Government privilege against disclosure is recognized with respect to state secrets. ASG denies its 19 the partnership of Carpi lawyers and a request, therefore, to attorney-client privilege should exclude compliance at this time. Therefore, to summarize, the court rules as follows. The request for subpoenas directed to the concerned banking institutions covering the accounts of respondent, Attorney Manasseh Carpio, separately or jointly, the partnership of Carpio lawyers and the 19 listed corporate entities is granted. The banks are ordered to submit to Ibig sabihin, mga bank accounts ni Sarah, ng husband niya, bank accounts ng kanyang law firm ay pinayagan na buksan at dalhin sa Senate Court. the clerk of court the documents on July 30, 2026 at 9 a.m. with the attendance of parties and counsels. The request insofar as its bank's partnership of Carpi lawyers and the 19 listed corporate entities is granted. The partnership of Carpi lawyers and the 19 listed corporate entities is granted. So, Covering the accounts of respondent, bali ang mangyari, ang bank accounts ng Carpio Lawyers na law firm nila ni Sarah at husband niya, at saka yung 19 pa na kumpanya. At saka, pero yung dalawang kumpanya ay hindi pinayagan. Pakinggan natin. 19 listed corporate entities is granted. The banks are ordered to submit to the clerk of court the documents on July 30, 2026 at 9 a.m. with the attendance of parties and counsels. The request insofar as it seeks the records pertaining to JTC Group of Companies and Pikimong Philippines Corporation is denied for failing to establish prima facie relevance. The subpoenas granted shall apply only to peso-denominated accounts relevant to Article 2. Foreign currency deposits are excluded absent the written consent of the respective depositors. The subpoena directed to the Anti-Money Laundering Council covering respondent Attorney Manasseh Carpio separately and jointly with the respondent, the partnership of Carpio and lawyers, and the 19 listed corporations and entities is granted. The request insofar as it seeks records pertaining to JTC Group of Companies and Pikimong Philippines Corporation is denied for failing to establish prima facie relevance. Pikimong. JTC at Pikimong. Dalawa sa 21 na korporasyon
ay pinagbabawal ang pagbukas ng pagbibigay ng sabpina. Kumbaga, ang 19 talagang pinayagan. Tapos ang account pa ni Sara, account ni Manasseh, or account nilang dalawa, at account ng kanilang law firm ay kasama sa pinapasabpina. Finally, the court is cognizant of the Supreme Court ruling in Almonte v. Vasquez GR 95367, where it stated that a government privilege against disclosure is recognized with respect to state secrets, and it is not amiss to state that even matters of national security have been inquired into in appropriate in-camera proceedings by the court. Therefore, the court ex abundante ad cautela or out of an abundance of caution hereby directs, in order to prevent the unwarranted exposure of sensitive AMLC methodologies and information, to submit the records strictly in camera to the presiding officer through the clerk of court first on July 30, 2026 at 9 a.m., who shall review these documents privately before turning them over to the parties as may be warranted. The parties are directed to be represented by counsel on the aforementioned time and date for the proper inspection, comparison, photocopying, and/or marking of these documents as the case may be. So ordered. Moving now on. BR. Yeah. So, yan po yung ulitin natin siguro mas maganda para makaklaruhan natin. Medyo malabo eh. Ulit. The request for subpoenas directed to the concerned banking institutions covering the accounts of respondent, Attorney Manasseh Carpio, separately or jointly, the partnership of Carpio lawyers, and the 19 listed corporate entities is granted. The banks are ordered to submit to the clerk of court the documents on July 30, 2026 at 9 a.m. with the attendance of parties and counsels. The request insofar as it seeks the records pertaining to JTC Group of Companies and Pikimong Philippines Corporation is denied for failing to establish prima facie relevance. The subpoenas granted shall apply only to peso-denominated accounts relevant to Article 2. Foreign currency deposits are excluded absent the written consent of the respective depositors. The subpoena directed to the Anti-Money Laundering Council covering respondent Attorney Manasseh Carpio separately and jointly with the respondent, the partnership of Carpio and lawyers, and the 19 listed corporations and entities is granted. The request insofar as it seeks records pertaining to JTC Group of Companies and Pikimong Philippines Corporation is denied for failing to establish prima facie relevance. Finally, the court is cognizant of the Supreme Court ruling in Almonte v. Vasquez GR 95367, where it stated that a government privilege against disclosure is recognized with respect to state secrets, and it is not amiss to state that even matters of national security have been inquired into in appropriate in-camera proceedings by the court. Therefore, the court ex abundante ad cautela or out of an abundance of caution hereby directs, in order to prevent the unwarranted exposure of sensitive AMLC methodologies and information, to submit the records strictly in camera to the presiding officer through the clerk of court first on July 30, 2026 at 9 a.m., who shall review these documents privately before turning them over to the parties as may be warranted. The parties are directed to be represented by counsel on the aforementioned time and date for the proper inspection, comparison, photocopying, and/or marking of these documents as the case may be. So ordered. Moving now on. BR. Okay. The impeachment court. Okay, ito. Sir, tinatakal ko ngayon. Nais ko lang muna ikaklaro sa inyo, summary, para naman maintindihan ninyo yung decision po ng impeachment court ay nilabas po sa pamamagitan ni Chis Escudero lamang po. Wala pong buto-butuhan na ako nakita na nangyari. Pagkatapos, nakikita natin na yung decision pala ni Chis Escudero ay binasa niya na. At ibig lang po sabihin ay bakit pa siya nagpadebate-debate na may decision na pala siya? Yan ang unang tanong. Bakit pala mayroon ka na palang predetermined na pala, may decision ka na pala? So nawala po yung elemento ng due process. Kasi ang nangyari po sa oral argument na marinig ng bayan ay ano na lang, for a show. Pakitang tao na mayroong debate na nangyari. Tapos nakita natin
na yung binasa ni Chis Escudero, matagal na palang preparado yung kanyang desisyon. So, ibig sabihin po, inignore niya po completely ang mga palitan ng mga puntos sa oral argument or oral debate. Okay? So, lahat po ng mga binabanggit ni Attorney or Senator Alan Peter Cayetano at saka yung Senator, yung kapatid niya si Pia Cayetano, sila naman po, kasi wala si Marcoleta, sila lang po dalawa ang nag-vigorous argument na hindi pwede buksan. So, ang pinunto naman nila ni Attorney Cayetano, sang-ayon din, parehas din sa pinunto ng depensa ng mga abogado ni Sara. Ang number one po na puntos nila, pag-usapan natin tatlong bagay. Mag-usap tayo muna tungkol dun sa bank secrecy law. Sa bank secrecy law po, ay ang pinagbasihan nila ni Chis Escudero ay Republic Act 1405. Pag binasa mo po, basahin natin para fair. Basahin natin sa inyo, narinig ninyo kung anong 1405. Okay. Ito yung batas ng 1405. So, ito po ang Decision 1405. Basahin natin sabay-sabay. Section 2 ang mahalaga dito. Nakalagay sa Section 2. All deposits of whatever nature with banks or banking institutions in the Philippines, including investments in bonds issued by the government of the Philippines, its political subdivisions and the instrumentalities, ito ang puntos, are hereby considered as of an absolute confidential nature and may not be examined, inquired, or looked into by any person, government official, bureau, or office except upon written permission of the depositor. Depositor, dapat may consent ng depositor kung sino man depositor. Or in cases of impeachment, impeachment na tayo. Or upon order of competent court, in cases of bribery or dereliction of duty of public officials, or in cases where the money deposited or invested is the subject matter of the litigation. So dito, ang ginamit ni Mr. Chis Escudero ay yung in cases of impeachment. So parang blanket authority, basta may kaso sa impeachment. Ngayon, may requirement din po, kailangan muna ipakita ng nagre-request na kailangan sa kaso nila. Kasi kung hindi kailangan sa kaso nila, doon papasok ang batas ng relevance. Kung may relevancy ba o wala. Kung hindi siya relevant, ibig sabihin, hindi siya makakatulong sa issue na binibitbit ng nag-akusa. O ngayon, ano ang kanilang issue? Number one, ay totoo bang may unexplained wealth si Sara? Yan ang issue nila. So ngayon, kung totoo may unexplained wealth si Sara, ano ang magiging papel ng isang bank account? Imagine the bank account. May bank account ka. May bank account sino-sino sa atin. Pero ano ang magiging papel para makatulong? Kung makita natin may papel makatulong, ay papakuha natin. Pero bago yan, siyempre, ano naman yan, blanket authority lang yan, kailangan titingnan mo sa prima facie. May prima facie necessity ba? Maliban sa may relevancy, may prima facie evidence of unexplained wealth ba? So, saan ka titingin? Anong gagamitin mo ng mga bagay para malaman mo kung may prima facie? Ibig sabihin prima facie po ay ganito. Yung isang bagay na inaargumento na totoo, may prima facie na totoo yan kung may mga ebidensya ka ipinakita na ang sinasabi mo na totoo na may unexplained wealth andun sa bangko
At kung hindi magpresenta ng ebidensya si Sara, ay automatic talo na si Sara. Yan ang ibig po sabihin ng prima facie evidence. So ngayon, ano ang tinitingnan nila? Ito, balikan natin po yung ginawa nila. Una, meron po silang confidential fund na inusisa. No, 125 million. At inubos in 11 days. So ngayon, binigay noong December 10, 2022, at alam naman natin na sa batas ng budget, kailangan pag sunod na taon, January 1, 2023, hindi mo na magagamit ang pera. Halimbawa, nagasta ni Sara 100 million lang. Ibalik niya sa kaban ang 25 million. Ganun po yun. So ngayon, ano nangyari? Sabi nga ni Sara, pinainan siya. Damn if you do, damn if you don't. Ngayon, nang kinuha na niya ang 125 million, kailangan ubusin niya hanggang 31 December. So natural, kung ubusin niya sa papaanong paraan, ang tanong lang nandiyan ay, nagasta ba sa tama? Yan ang tanong dyan eh. Ano bang purpose ng gasta? Kaya para natin malalaman kung tama o hindi, alamin natin po ang pakay ng batas. Ang batas, ang item na binigay sa kanya, sang-ayon sa pagbigay ni Bongbong Marcos, sa ilalim ng tinatawag na pwede niyang i-transfer ang appropriation kung kulang, kung sobra, kung savings. So may savings na kinuha niya sa kanyang tinatawag ng contingency fund. So, doon niya kinuha ang 125 million. So, nung matanggap ni Sara, inirequest pa ni Sara noong August pa ng 2022 pagtapos na panalo. Bakit ang tagal binigay? So, nalaman ni Sara, sinadya nila yon, tapos yun ang gagamitin nila na dahilan para ipasadpina sa House ang mga records ng COA. Ang tanong, bakit hindi niya sinapina? Ang DOJ po, meron pong confidential fund. Ang Supreme Court po, merong confidential fund. Ang Senate, may confidential fund ang Senate President. Ang House of Representative Speaker, may confidential fund. Pero bakit si Sara lang ang inusisa? Ang confidential fund po ng Office of the President ay 4,625 million. Pero yung ng panahon na yung 2022, ang ginagamit ni BBM ay yung budget ni Duterte. At ang budget ni Duterte sa confidential fund ay less than 4 billion. So, assuming ginastos ni Duterte pang kalahati bago niya binigay kay Bongbong. So, ngayon, ang i-liquidate ni Bongbong ay dapat mula nung July 1, nagbastos sa 2022 hanggang sa July 31. Tapos, pwede nang kukunin, indicate ng Office of the President, ito panahon ni Duterte, ito yung kanyang liquidation. Panahon ni Bongbong, yan ang kanyang liquidation. Para hindi magulo, pag-usapan na lang natin 2023. Sa 2023, 4,625 million ang kanyang confidential fund. Bakit ganun kalaki? Hindi natin alam, mas malapit ka pa ng dihama kay Duterte. Na si Duterte may war on drugs. Dapat doon niya kailanganin. Pero dito, walang war on drugs. Kasi ayoko ng bangag. So, ganun. Bakit hindi? Yan ang selective justice. So, ngayon, babalik tayo ngayon, itanungin natin, mayroon bang prima facie evidence na mayroong unexplained wealth si Sara? So, yan ang number 1, yung budget na binibigay nila, ayan ang number 1 na kanilang ginagamit. Next, ang ginagamit nila ay yung mga report o mga tinatag naming liquidation reports, mga resibo. Ang resibo na binigay ay tinanggap ni Sara, ni Mary Gispiatos, marami po na mga pangalan na hindi totoong pangalan. Halos lahat po yan hindi totoong pangalan. So, ngayon,
ano na lang ngayon kung confidential yan na pondo, pwede ba tayo magsasabi makabuo tayo ng prima facie evidence na ninakaw ni Sarah? So ngayon, kailangan po natin ay dagdag pa na ebidensya. Napatunayan mo lang yan, kung yan ang ebidensya mo, napatunayan lang na ang tinanggap ni Sarah na pera ay 125 million. Wala na. Hanggang doon lang. Tapos, sinambit ninyo yung mga resibo. Yan naman, napatunayan naman natin na yung pinakita ni Sarah na mga ultimate facts ay may resibo binigay sa mga taong nakalagay dyan, pero fake lahat yun. Yun ang kasunod na ebidensya. So, kung yan na ba ebidensya, pwede mo sabihin na ninakaw niya ni Sarah? Kung ako tanangin nyo, hindi po, kasi kailangan natin ng ebidensya na nakakita talaga na naglagay ng pera sa bulsa ni Sarah. So, ano nga ng maring ebidensya? Kailangan meron kayong testigo nakakita na binitbit niya yung pera at nilagay niya sa sariling baka niya. Vault. O kung ano pang ebidensya, maaari pwedeng gamitin si Madriaga kung nakakita siya. Pero si Madriaga, ang kanyang testimonya ay wala. Iba. So, ibig sabihin po, ano pang gagawin natin? Meron bang prima facie evidence na nagkuha si Sarah ng pera? Wala nga ang ebidensya, prima facie evidence pa kaya? Ilan ang wala? So ngayon, dapat sana kung ako kay Chis Escudero, ni-require ko yung prosecution magpatunay na mayroon ngang prima facie evidence na sa akusasyon niya sa unexplained wealth bago ko papayagan unexplained wealth na petition para sa isikan isang pina. In other words, summing up, lahat ng klase po uri ng sabina, kailangan ipakita mo muna na may prima facie evidence sa pakay mo. Kung ang pakay mo impeachment, may prima facie evidence ka na nagkamal na matindi si Sarah na Sarape. Eh ngayon, kung ang tingnan na lang natin ay nasa pera na salin, sa dulo, hindi po masasabi kung may unexplained wealth o wala. Dahil lamang sa salin. Yan po ang dagdag na ebidensya nila. Bakit po? Posible po kasi ganito mangyari. Importante lamang magbigay ang politiko ng pruweba na December 31, 2020, kung kasunod na taon, dapat ang ginagawa nila ng mga corrupt na official, sabi ni Miriam Santiago, i-withdrawin mo na nila 1 billion pag December, December 29 o 30. Tapos ma-withdraw, maglagay sila sa salin nila. Hindi isama ang bangko kasi zero. Halimbawa, kung magkano lang nilagay nila, yun lang nilagay na sa salin. Ganon ka diskarte ang mga official natin. So ngayon, kuminsan nga parang isipin mo, napaka-ipokrito naman itong mga congressman natin. Sila nga, daming silang ninakaw, dami silang inilihis sa bangko, walang bangko sila na minimantini. Tapos yung iba na special magnanakaw, ganon din sila. Hanapan nila ng butas, gagamitin lang kanilang nalalaman. Ganon po ang nangyari. So matotal, si Ramil Madriaga ba na kapag ang kanyang testimonya, sabihin natin totoo. Ano bang pinatunayan nun? Kung totoo yun, pinatunayan lamang natin, ang totoo doon ay nagbigay siya, natanggap niya pala sa DepEd ang pera na 125 million. Kung totoo yun binigay doon ni Colonel La Chica sa kanya. Wali klaro ang pagsalita niya sa Senado kung may instruction ba binigay si BP Sara o si Colonel La Chica. Nag-utos na para kanino ibigay. Sino ba dapat ibigay? Bakit siya? Unang-una, tanong, bakit siya? Pera yan, daming mga hold-upper. Dapat ang nag-deliver dyan yung army. Kung talagang magde-deliver, pa-deliver si Sara. So ngayon, ibig sabihin po, pag sabihin ngayon ni Ramil Madriaga na siyang tinawag para magpaikot ng mga pera na dapat ibibigay,
Bakit siya? For the first time na siya nakilala. So, ang puntos ko lang po dito ay hindi ka panipaniwala. Yung kwento ni Ramel, maliban sa hindi ka panipaniwala, ay wala rin siyang sinabi na may binigay siya na pera kay Sarah. O, ibig sabihin, hanggat dito nag-usap tayo, walang prima facie evidence para sabihin na kung hindi magdepensa si Sarah, ay talo na siya. So, yan nga, set up ngayon. So, pag-usapan natin yung iba pa. Diyan, klaro na natin na walang prima facie evidence. Wala kang probable cause eh. Kasi the only way ma-justify ang pagpalabas ng bank records sa ilalim ng Republic Act 1405 kung sa impeachment cases. So, kailangan, hindi lang dahil may impeachment, di palabas mo na. Alamin mo kung anong artikulo ng impeachment. Tapos niyan, alamin mo kung ano ang ebidensya na sabihin mo prima facie guilty na si Sarah kung hindi siya kukontra, kung hindi siya magpresenta ng ebidensya. Ganun ang pong ibig sabihin yan. So ngayon, I beg your pardon, wala po ako nakitang rason na pwedeng sabihin ni Chis Escudero na mayroong prima facie evidence na mayroong o nagkaroon ng tinatawag na ng impeachable offense. Ang impeachable offense ginamit niya yung malversation, hindi naman napatunayan. So iyan ang one foul diyan. Next, nag-issue siya ng subpoena para ipadala sa Senado yung AMLAC records. Nirecognize ni Chis Escudero na ang admin mismo, yung batas sa AMLAC law ay nagsasabi na bawal sa mga opisina o mga empleyado ng AMLAC na ilabas ang record kasi ang record nito ay sakop po ito ng tinatag na sensitive personal information na hindi mo dapat mapabuksan yan kung walang consent na may-ari o di kaya kung hindi pasok sa mga exemptions na granted. Hindi pasok. Kasi sinasabi ng AMLAC, paparusahan ang sinumang mga empleyado ng AMLAC na mag-divulge in whatever manner ng record sa AMLAC. So, ngayon kung ganun, ano ngayon ang rason para ipakuha si Sarah? Ipakuha ang kanyang AMLAC. Wala po sila na ipakitang, halimbawa, i-connect nila yun sa confidential fund. So far wala sila na ipatunayang mga ebidensya, panay kwento lamang. Na si Sarah ay nagnakaw. Okay? Pag-usapan naman, ibig sabihin, pag walang prima facie evidence, wala silang karapatan na gamitin ang Republic Act 1405 para magpatawag ng idalhin doon yung record sa bangko. Tingnan naman natin po yung sa BIR. Sa BIR naman po, wala naman kasong tax evasion si Sarah. Kaya, ang position po diyan ni Justice Ascuna, ginagamit lamang pong Section 71 na kung saan nag-authorize si Bongbong Marcos na ibigay ang impormasyon patungkol sa mga tao na nagbabayad ng buwis. So ano ngayon, ibibigay, ang nakalagay dyan, kung kailangan ang purpose o pakay ay dadalhin, ibibigay sa Kongreso at gagawa ng Kongreso ng tinatawag na executive session na meeting. Hindi dapat i-live stream. At kung executive session, hindi pwede ibigay yung record sa mga nagbabayad ng buwis kung hindi po para sa Kongreso na titignan sa executive session at kung hindi para sa batas ang pakay. Walang batas impeachment eh. So ngayon, yan ang tatlong contention. Ang argumento naman dyan
grupo ni Sara, abogado niya. Your Honor, kung sasabihin niyo po na absolute ang power ng konstitusyon, ng impeachment court, sana nilagay niyo na lang doon sa sa paggawa ng sa paggawa niyo ng batas na para sa AMLAC na nakalagay din except impeachment court. Tapos sa BI records din dapat nilagay except impeachment court. So anyway, yan po ang counter niyang abogado ni Sara. Your Honor, wala pong nakalagay na exemption. Kung gusto sana ninyo na ilagay, kayo po yung gumagawa ng batas una bes. Bakit hindi nyo ginawa nilalagay dyan? Na exempted ang impeachment court. So dapat na aware kayo, bakit din nilagay? Ibig sabihin, ang purpose niyo ay hindi pakialaman ng impeachment court ang bank account. So with that, armed with that, ang judgment call ko, walang nexus o walang connection para pabuksan mo. Kasi kagaya rin lang po yan ng magpapasok ka sa bahay ng tao. Parang sabihin na gano'n. Kailan mo pasukin ang bahay ng kaibigan ko? Halimbawa si Attorney A. Sabi ko, Attorney A, gusto pasukin ng pulis bahay mo. Sabi mo, siyempre, bibigat ka, attorney ka, alam mo naman ang batas. May search warrant ba sila? Kung wala, di ba kayo pumasok? So ngayon, ang ginawa kayo ng mga polis, kasi walang search warrant, nag-apply kayo ng search warrant. Ngayon, the only way na makapasok sila doon, mabigyan sila ng subpoena o warrant search warrant, ay kung mapatunayan ng nag-apply na sila ay may personal na alam sa kanilang hinihingi. Halimbawa, sabihin na may baril na Glock 9 si Attorney A sa kanyang tinatago niya sa ilalim ng kanyang kama. So ngayon, paano mo mag-i-apply? Kailangan i-apply mo yung warrant. Dapat ang testigo gamitin mo ay yung nakakita mismo ng personal. So hindi pwede mo gamitin yung kwento-kwento lang. In other words, without personal knowledge or direct evidence to sabihin natin, pera na naging unexplained wealth or without knowledge sa gano'n nga, pera nga na nanakaw or malversation, ay hindi ka dapat bigyan ng Kagaya niya, kung wala kang knowledge kung saan ni Attorney itinago ang baril, hindi ka pwede bigyan ng search warrant. Halimbawa, kung hindi mo masasabi, nandun pala sa aparador lagi nakalagay, kung testigo mo, hindi naman alam kung saan, hindi pwede ka bigyan ng search warrant. Kasi nakasaad na po yan sa Artikulo 2 ng Section 2, Artikulo 3 ng ating Konstitusyon na nagsasabi na sa Tagalog, walang warrant o walang search warrant o warrant of arrest na maaring mailabas maliban na lamang kung may probable cause na ang judge mismo ang magsasabi at pagkatapos na mausisa ng judge ang nagreklamo at ang testigo ng nagreklamo at patapos na matukoy ng nag-apply kung saan ang hanapin kung anong krimen yon ay kung matukoy din ng tao na nag-apply kung ano yung bagay at tao na huhulihin o kukunin. So, mas magaling pakinggan sa English. Sa English sabi, no warrant or search warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath of the witnesses and the complainants that he may produce, and particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. Yan po ang kaimportante dyan. So kung hindi mapakita yan, hindi mo pwede ipalabas ang search warrant or bank record sa subpoena. So because of this, talagang kangaroo style ang lahat na nangyayari. O balikan ko lang, sa AMLAC, bawal, walang exception. Sa BIR, may exception, isa lang, kongreso lang pwede tumingin. Pero kailangan sa tinatawag sa legislative
session nila. Ang pakay ay para sa lawmaking. So, wala. So, sa Republic Act, sa BIR law, wala. AMLAC law, ganun din, wala. So, ang sagot naman ni Kilay o ni Chis Escudero, absolute daw ang power ng Kangaroo Court. Kung ganon, sabi naman namin, sabi ko, sabi rin ng mga abogado ni Sara, ay hindi absolute yan, ang power. Kailangan sundin din ng impeachment court kung ano ang nakasulat sa Constitution at sa batas. Ganon na po sinabi. So hindi pwede palabas ng poder gumamit ng poder ang Supreme Court sitting as an impeachment court kung wala silang tinatawag na express na batas na magpapakita na pwede nilang gawin. In other words, the silence of the Constitution does not justify the impeachment court to do what it wants to do as long as that something or an act that they want to do is not provided for in the Constitution. Kailangan po, ulitin ko lang, bago gumalaw ang impeachment court, hindi po siya mas mataas sa Supreme Court. Bago gumalaw ito, kailangan tingnan niyo muna yung batas natin. Sundin niya yun. Tingnan niyo rin ang Constitution, sundin niya yun. Di ba? Sa tingin ko naman ay satisfied na kayo. Ang sa AMLAC, confidential rule niya ay isa lang exception. Kongreso lang. Ang sa NIRC, pwede magka-exception ng Office of the President, pero kailangan ipakita na ang pakay ang kaso ay tax evasion. Hindi pwede impeachment. So, hanggang dyan lang po tayo at magandang magbabasa na lang ako sa aking mga Benrique Amador, magandang gabi po. Pareho po ba ang warrant at subpoena? Pareha lang po yan ang nature niya po. Pareha lang po. Tapos, ang iba lang ang pangalan. Pero subpoena specific. Ngayon, bakit po pareha? Ganito po yon. Nakalagay sa Section 2, the right of the people to their homes, papers, and effects. Papers and effects, diyan nakapasok ang bank accounts. Against unreasonable searches and seizure shall be inviolable. No search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the place, the things and persons to be seized. Ganon po yun. So diyan pasok sa homes, papers, and effects. Sa effects, sa papers, sakop dyan ang subpoena ng mga bank accounts. Sakop dyan bank accounts. Okay? At hindi lang po bahay, pati kahit anong lugar, sakop. So, kay Tekla, good evening po. Dr. Toto, naway makalabas sa sisyan. Si Marcolita, sana nga nandun eh. Mas matalino pa si Marcolita eh. Kung nandun siya eh. Sayang. Oo, ang isa pa pala na balik dito, nais ko lang bagitin, munti ko na makalimutan. Bakit? Nagpadebate pa si Escudero. Tapos din na pala naisulat ang decision eh. Yan ang pangalawang abuso. Pangatlong abuso ay bakit ka pa nagpadebate? So, ibig sabihin po, yung narinig natin sa palitan ng argumento ay tapos na pala yung boxing, tapos na decision. Babasahin na lang. Grabe. So, yan po ang aming concern dyan as people who love the law. Mahal natin ang batas. Si Rapix, sinabi ni Chis, yung prosecution kasi nasusuko na sila sa mga tanong ni Cayetano. Oo nga, sumusuko nga sila sa tanong ni Cayetano eh.
Robel Bingson, nasa malita na ang desisyon. Sa totoo lang, sa malita lang ang desisyon eh. Tama. Tama si Kamsat. Ah, masama pang English ni Kan, ni Kilay. Mimi Authority. At tapos si Junet, kapatid ko. Good PM si Daddy. Nakapanood ba? Bergie Piquero. Mga trolls, adik. Bergie Piquero, sabi ni Marlica, tapos na bayaran ni Lisa Tanas. Kaya nga, yan sinasabi na binayaran na ni Lisa Tanas. So, DDS Davao, Maleta Boy, Troll, ka-BBM nang magtago ka na, malapit ka na matukhang. O, yan, matutukhang kayo kay Sarah. Abdul Jaidi, Mima Alicia, nasa kariton na. Sabi ni Mima Alicia, si Tatay Digong nasa karton. Siya ngayon nasa kariton. Pinatay eh. So, Virgie Piquero, mga trolls, magpa-drug test kayo, mga trolls, ang daming controls dito. Grace Line, Manita Boy, lami ng ulo mo, kalbo. Ano yan, Manita Boy, grave treat yan eh. Okay. Ano kung disbar, wala yan. Marmons, maayong gabi, engineer. Okay. Sa Marbella, maayong gabi. LC sa Abedra. So, tama po pala si Marlica. Luto na daw. Iluto na sabi niya sa akin, Kangaroo Court. Angela Guico, watching from Singapore. Julian's World, yung Malita Gang, Lacson, Soto, Luistro, Atolpo, Cheese, Umastang ang linis. Nelia Gordon. Tapos Marilyn Bondok, Ding Diboke, magandang gabi. Ma'am Ding. Tapos si Ina Yapaga. Okay. Yun nga sir. Tapos sila Cayetano at Ruben lang nagsasalita. Sino pa? Si Rico Dalang Panricolito. Good evening, Sir Toto. Doc, kasi kaya natin ito watching from Plaridel, Misamis Occidental. Maayong gabi sa tanang mga taga Misamis, taga Misok, taga mga brad na ko diha sa Kwan, Oroqueta, mga brad sa Alpaco Santita, let's be friends. Tapos sabi ni Nora Sakin, nakahanda na si Cheese. Handa na nga siya, sobrang handa niya, nabasa niya, basahin na lang pala. Nako, wag ka, hindi naman pa ako umiyak. Okay? Tapos, sino pa? Si Jobs, si Erwin Tulfo, si Lacson dapat imbestigan din. Bakit laki ng kinita nila? Anong business nila? Si Bombi, tagilid na po ba si BP? Dr. To, medyo tagilid na. Edelberto, good eve. Selquate, Yubinaki, Idol Todo, Helen Baguio, Philly Aguilion, hi po. Tapos Helen Baguio, Regina Belino, good evening, Dr. Toto, watching you always, salamat po. Tapos si The Road Runner, si Dario Arellano, good evening. Okay, sino pang iba? Si Tekla, good evening. Tapos Helen Baguio, Ben Zapata, Benz Moran. Tapos si Fred Buenapi, Toto, okay ka? Salamat po. Bibi Las Vegas, nasaan si Bungo? Parang walang silbi. Nag-go na siya. Call hard, basta tumanggap galing sa sindikato, wala nang kawala. Magandang gabi po. Maraming salamat mga kababayan ko. Paki-like, paki-share at paki-subscribe kung hindi pa kayo nag-subscribe at paki-skip ng ads. Makatulong kayo para kumita tayo ng konti. So, otherwise, walang api po kung walang magpapapi. Kaya ako nagsasalita dito kasi ipakita ko na hindi tayo nagpapapi. At magandang gabi, kabayan!